Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pamamagitan ng mga pagbasa ng Ebanghelyo, tayo pinaalalahan ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Mahirap pong paniwalaan, subalit totoo, na ang isang tao naman ang kanyang kalagayan, ay napakahalaga kaysa buong sannilikha. Ang isang tao lang po yun. Kaya nga gano'n na lang ang pagsusumikap ng Diyos na hanapin ang sinumang naligaw upang di tuluyang mapahamak. Mga kapatid, bilang paghahanda sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, pagsisihan ang lahat na nagawang kasalanan laban sa Diyos at sa isa't isa, at hilingin sa mahabaging Diyos ang kapatawaran at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkurang kaayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nangahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni numan na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tunuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay, bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, suubi ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangangan niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. Ang pusong may tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa Kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos.
Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisit, tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan niya na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kaniyang kasalanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga mga kapanalig. Ang pagkakilala, malalim na pagkakilala kay Jesus ang binibigyan ng diin na matinding pansin ni San Pablo Apostol sa sulat niya sa mga taga-Pilipos na ang kanyang marubdob na pagsunod sa batas, ang kaniyang walang maipipintas na pagiging isang tunay na Hudyo mula sa liwi ni Benjamin ay ang lahat ng iyon ay nawala ng saysay kung ihahambing sa pagkatuklas niya sa pag-ibig kay Kristo. Pag-ibig ni Kristo na maghahatid sa pagbabago, pag-ibig ni Kristo na maghahatid sa kapatawaran sa ating mga kasalanan, pag-ibig ni Kristo na maghahatid sa atin sa kaligtasan. At yan po ay malinaw na inilahad ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon gamit ang 2 talinhaga. Sapagkat umiksena naman po ang mga Pariseo at mga Eskriba, hindi na naman po nila nagustuhan na si Jesus ay nakikisalamuha at kasabay pang kumain ng mga itinatatwa ng lipunan dahil sa kanilang markado, negatibong marka ng kanilang mga pagkatao, ng kanilang pamumuhay, ng kanilang mga gawain. Sino-sino ang mga ito? Pangunahin dito ang mga taga-kolekta ng buwis. Meron din siguro mga babaeng nagbebenta ng aliw at kung ano-ano pa po na kilala ng madla na sila ay mga makasalanan. Hindi po sila nagkukubli sa kanilang maayos na kasuotan, sa kanilang katungkulan, sa kanilang pagkakawang gawa. Kasi po, ang kasamaan ng isang tao ay pwedeng ikubli sa napakaraming bagay. At maikubli man po natin yun at malinlang man natin ang mga tao,
Hindi po natin pwede linlangin ang Diyos. Alam niya ang tunay at ang totoo. Kaya naman para maliwanagan ang isip ng mga di mapakali sa sa pagtratong ipinakikita ni Jesus sa mga makasalanan, nagkwento po siya ng 2 talinhaga tungkol sa nawawalang tupa. 100 tupa, nawawalang isa, iniwanan sa ilang yung 99 upang hanaping maigi ang naligaw hanggang sa masumpungan nito at buong galak. Hindi lang po kagalakan ng pastol, kundi sa bandang dulo ng talinhaga, ang kasiyahan sa kalangitan na mga anghel ay gano'n na lamang dahil sa pagkasumpong sa pagbabalik loob. Ginamit pong imahen yung nawawalang tupa sa isang naliligaw, sa isang makasalanan na nasumpungan kasi nagsisi, nagbalik loob. Ganon din po sa ikalawa. Pilak naman na nawawala, hindi na tupa. At ang babaeng may-ari nito, bagamat may 10 pilak siya na nawala ang isa, inilawan ang buong paligid, nagwalis, inangat siguro yung mga bagay na pwedeng mapunta sa ilalim nito ang pilak, at sa wakas natagpuan. Ganon din po ang kagalakan. Hindi lang kagalakan niya, kundi ang kagalakan ng kalangitan dahil sa isang makasalanang nagsisi, tumalikod sa kasalanan. Kaya mga kapatid, grabe ang pagkatawag sa ating, pagkapukaw sa ating mga pansin at nakanganga tayo sa mga kasiyahan ng mundo, sa mga tagumpay ng mundo. Pero ang kasiyahan at tagumpay ng mundo, hindi ito nangangahulugan na nagdudulot din ito ng kasiyahan sa kalangitan. Nakatitiyak po tayo na mayroong malaking kasiyahan sa kalangitan kapag may isang makasalanang nagbalik loob, nagsisi, iniwan ang masamang buhay, niyakap ang kabutihan, ang liwanag. Binibigyan din po ni Jesus na iba ang sistema ng Diyos sa sistema ng mundo. Kasi pag in-apply po natin yung tinatawag na common wisdom, not the wisdom from on high, not divine wisdom, hindi po commonsensical na iwanan yung 99 na tupa. Kasi pwede po itong mapahamak. Pwede po itong silain ng mga asong gubat para lang hanapin yung isa. And economically speaking, alin po ba ang mas pakikinabangan, alin ang magiging mas malaking salapi? Yung isang nawawala o 99 na naririyan na anumang oras pwede mong ibenta, pagkakitaan? Alam po natin, practical, andi dito na, bakit ko pakakawalan? I-let go ko na yung isa. Ganon din po sa pilak. Ano ba yung isang pilak kumpara sa siyam? Pero mga kapatid, tandaan, dahil sa bawat talinhaga ni Jesus, ang binibigyan din ito hindi practical wisdom, kundi ang karunungan ng Diyos, ang sistema ng Diyos, ang paraan ng Diyos, ang malalim na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, tingnan niyo po ang nangyari. Binigyan niya po na napakahalagang pansin, hindi lang sandali. Siniguro pong, kasi ang totoo, ang bilis po nating mag-give up sa isa't isa. Lalo na po kapag pakiramdam natin, di na magbabago yan. Ang sama ng ugali niyan. Talagang ganyan nakatigas ang ulo niyan. Mamamatay na ganyan yan. May mga ganyan po tayo linyahan. Ang Diyos po hindi. Patuloy pong umaasa, naghihintay at hinihimok ng Diyos ang bawat isang naligaw, nagkamali. At doon mas interesado ang Diyos. Bakit magiging interesado ang Diyos doon sa hindi naman nangangailangan ng pagsisisi? Bakit magiging interesado ang Diyos doon hindi naman nawawala, nariyan? Nasa panig niya.
Bakit magiging interesado ang Diyos? Yung nandoon siya sa gitna ng liwanag at hindi nasadlak sa dilim. Mahalaga po ang bawat isa. Kaya nga po, baguhin po natin bilang mga mananampalataya, baguhin po natin ang ating sistema sa isa't isa. Na mabilis po nating binibitawan, minamarkahan po kaagad natin na wala nang mangyayari dyan. Hindi na magbabago yan. May mga matitindi pa po tayo. Beyond repair ang taong yan, Father. Wala pong ganun ang Diyos. Walang ganun. Napakarami pong kwento ng mga taong bumangon, nagbalik loob. Ito po ay hindi sa kusa nilang kakayahan o kabaitan. Ito po ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kasi nga, ang paghihintay niya, ang kanyang, huwag niyo pong kalimutan mga kapanalig, na ang kabanata na kinalalagyan ng talinhaga ng nawawalang tupa at nawawalang pilak, ito rin po yung kinalalagyan ng alibughang anak. At ito na po ang susunod. Nagtapos po ito sa talata 11 at 10. Ang susunod po niyan ay tungkol na sa alibughang anak, na kung saan muling binigyan ng diin ng Diyos ang matindi niyang pag-ibig sa sangkatauhan, lalo na dun sa mga naliligaw. Hindi po para konsintihin ang naligaw. Hindi po. Kahit kailan walang kinonsinti si Jesus. Kahit na nga po walang narinig na paninisi o masakit na salita. Ang mga nagkasala, maliban sa mga Pariseo, iba pong usapan yun. Iba pong usapan. Pero pag tiningnan mo po, walang narinig na masamang salita mula kay Jesus si Sakeo na isang mandarambong. Walang narinig na masamang salita kay Jesus si Mateo na isa ring hindi tapat sa kanyang pangungulekta ng buwis. Walang narinig na masamang salita kay Jesus ang babaeng Samaritana na 5 lalaki na ang kanyang pinakikisamahan. Walang masamang salita na narinig kay Jesus si Simon Pedro na 3 beses niyang itinatwa. Doon din po matuto tayo kasi nakakalusaw po sa matigas na puso, malabatong puso, pag-ibig po, hindi galit, hindi masasamang salita. Yung mabibigat na salitang binibitawan ni Jesus sa mga Pariseo, halimbawa, tinawag silang, kayong lahi ng mga ulupong, para kayong mga nicho na napakalinis, napakaputi sa labas, pero madumi, nabubulok na katawan ang nasa loob. Ito po kasi dahil sa kanilang matinding pagpapaimbabaw sa kabila ng mataas na tungkulin at responsibilidad na ibinigay sa kanila bilang tagapagturo. Kasi kung kanino po malaki ang responsibilidad na iniatang ang Diyos, malaki rin po ang pananagutan. Bigo ang mga Pariseo na ibigay sa mga tao ang pagkatuto, ang liwanag, ang pag-ibig ng Diyos. Nagipo silang hadlang para makilala, maranasan ng mga taong pag-ibig ng Diyos. Kaya naman mabigat ang mga narinig nila kay Jesus. Pero hindi po doon sa mga naligaw ng landas na individual. Hinahanap tayo ng Diyos. Nais ng Diyos ang pagbabalik ng bawat isang naligaw. At tandaan, hindi po yung pagka-promote sa trabaho, hindi yung pagpapatayo ng isang mas malaking bahay kumpara sa lumang bahay na medyo maliit para sa miyembro ng pamilya. Hindi yung panibagong negosyo. Hindi yung magarang sasakyan, hindi yung limpak-limpak na salapi ay nagbibigay ng kagalakan sa kalangitan.
ang pagbabalik loob po ng isang makasalanan, ang pagtalikod sa kanyang maruming buhay. Sana po patuloy natin bigyan ng kasiyahan ang kalangitan sa pamamagitan ng pagbabagong buhay, pag-iwan, pagwaksi sa masasama nating gawa na hindi mula sa Diyos, kundi mula sa mundo, sa mga sugatang sarili at sa demonyo. Amen. Ang Panginoon ang pastol na nakakakilala sa bawat isa sa atin, sa ating pangalan. Ialay natin ang mga panalangin sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga nagdurusa o sinusubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbunyi kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Pinakamahinahong Ama, akayin mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, basbasan mo ang bawat isa sa amin sa pamamaraang ikaw ang pinakamabuting nakaalam. Makasunod nawa kami saan mo man kami dalhin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, naming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon away laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananalitiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu, at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo, kaisa ng pagkakandili na mahal na inang si Maria at ni San Jose, na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayo't isabuhay ang dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Salamat sa Diyos.